Welcome kayo guys sa YouTube channel natin at sasagot na naman tayo ng comment dun sa mga nauna nating video na naipost na. So sa pagkakataong ito, sagutin natin yung 4 na question. Okay? Ito yung unang question. Pwede bang magpa-slab na walang poste sa gitna? Yun yung unang tanong. Yung pangalawang tanong, sir, tanong ko lang po, magkano pakyawan ng PVC ceiling na plain? Yun yung pangalawang tanong. Pangatlong tanong, ilan po bang hollow block ang magagamit sa 14 feet by 16 feet na full concrete? Okay? Yung pang-apat na tanong, hi po, ano pong taas ng portion ng bahay na ipapagawa ko sa parte ng my lap bedroom? Bago natin sagutin to guys, ninyahan ko yung mag-comment kung meron kayong katanungan, sakaling nagpaplano kayo magpatayo ng bahay. At mas maigi na mag-subscribe kayo para updated kayo sa mga bago kong video na talaga namang mapapakinabangan nyo balang araw. So, libre nyo din po mag-like. Paki-like nyo na lang yung video natin para nagustuhan ninyo. So, ito yung 4 na tanong na sasagutin natin. Yung unang tanong, pwede bang magpa-slab na walang poste sa gitna? So, ito yung unang tanong na sasagutin natin. Pag nagpa-slab ka kasi, ang slab nakadepende yan sa biga mo. So, pag-usapan natin dito kung anong agwat ng mga poste at layo ng mga biga na tutukuran at hindi natutukuran. At anong mga bakal ang gamitin natin. So, ganun din anong size ng mga biga at poste yung pwede dyan sa ganun kalayo ng mga bibigaan natin na nakahang. Okay? So, pag 3 meter to maximum 4 meter ang layo ng poste mo, ang agwat ng poste mo, kahit hindi ka na magtukod sa gitna dyan, pwede na dyan yung 6 na piraso na 12 mm na min bar. Okay? Ang magiging size nito ng kuan mo ng biga mo or poste is 25 cm by 25 cm o 20 cm by 30 cm. Sakaling naman lumagpas na ng 4 meter, mga 5 meter to 6 meter na at hindi ka magtutukod sa gitna, ng biga mo, obligado ka na 16 mm na bakal ang gamitin mo na main bar. So 6 na piraso yan. So kung magtutukod ka naman sa gitna, sa 6 meter ang agwat ng poste mo at magposte ka pa sa gitna na tukod, so 12 mm lang pwede na dyan. Okay? So kung sakaling ang agwat naman ng poste mo ay 6 meter, 7 meter o 8 meter na at ayaw mo magtukod sa gitna, so 16 mm na ang gagamitin mo dyan na 8 piraso na main bar. Okay? Sakaling lumagpas na ng 6 meter, sakaling 6.5 meter, 7 meter, 8 meter, 8 piraso na bakal na main bar ang gamitin mo dyan. So, ang magiging poste mo dyan, so pwede na dyan 6 na piraso na 16 mm na main bar sa mga poste mo. Ang size ng biga mo dyan or poste mo dyan is 25 cm by 40 to 45 cm. So, maximum hanggang 50. Okay? So, ayan guys. Masagot natin yung unang comment. Lipat tayo sa pangalawang tanong. Sir, tanong ko lang po, magkano pakyawan ng PVC ceiling? Pwede mong singilin ng per square meter o per piece. Kung sakaling per piece ang isisingil mo, 80 pesos per piece to 100 pesos per piece ang isisingil mo. Kung sakaling namang per square meter, 130 pesos to 135 pesos per square meter. So, example, ang area na kikisamihan mo ay 48 square meter, i-times mo siya sa 130 pesos per square meter, so 6,240 ang pakyaw mo dyan. So ayan, mga 64 pieces na PVC ceiling ang magagamit mo dyan sa 48 square meter. So 3 days dapat matatapos siya ng 2 tao na skill. Okay? So lipat na tayo sa pang-tatlong tanong. Ilan po bang hollow block ang magagamit sa 14 feet by 16 feet na full concrete? So, pag nilipat natin to sa meter, 4.267 meter by 4.877 meter. Ang 16 feet by 14 feet. So, ayan. Pinype ko lang sa Google para malaman natin yung conversion yan, kung ilang meter ba yan. So, ayan. 4.2
4.67 by 4.877. So, pwede dito yung studio type kasi maliit lang to. So, hindi na lalagyan ng kwarto, CR lang ang in-estimate ko dito, CR lang. Okay? So, pwede ang CR mo dito na 4 meter by 1.7 meter. Ang magiging perimeter mo nito sa ganitong area, 14 feet by 16 feet, is 22 meter. Yung kailangan mong hollow block dito is 650. So, 14 na patong magmula sa pundasyon ng hollow block mo, 14 na patong yung sintadahan mong hollow block. Okay? So, ang number ng simento mo rito is 23 bag ang kailangan mo simento sa halo na Class C, 1:4. So, ang buhangin mo rito is 3 cubic. So, ayan guys. Sana nakatulong to kung ilang pirasong hollow block ang magagamit mo sa 14 feet by 16 feet na pinaplano mong ipagawa na bahay. So, kahit hindi ka na dito magpusti, yabi-yabi mo na lang para mas tipid ka. Okay na yan. So, dito na tayo sa pang-apat na tanong. Ito yung pang-apat na tanong. Hi po, ano pong taas ng portion ng bahay na ipapagawa ko sa parte na may loft bedroom? Okay? So, maraming disenyo ngayon na naka-loft yung bahay nila. So, pag ako yung tanongin mo, ang isasagot ko rito, depende rin sa may-ari. Kung anong gusto niyang taas ng bahay niya na may loft bedroom. Na hindi lang siya mauntog. Yan. Okay? Pero kung ako yung tatanungin mo, ang gusto kong taas doon sa area na may loft bedroom magmula sa flooring hanggang sa pinaka-loft, gusto kong taas diyan mga 2.3 meter lang, okay na diyan. Mataas-taas na rin 'yan. Tapos magmula doon sa loft bedroom hanggang doon sa bubong natin na ipapagawa, mga 2 meter to 2.2 meter, pwede na 'yan. Kasi magkikisami ka pa banda ron. So, ayan, kung itutotal natin yan, magmula flooring hanggang sa bubong, sa area na may loft is 4.5 meter yan. Tapos doon sa area, halimbawa dito yung may loft, dito yung sa area na walang loft, pwede na dyan yung 2.6 meter to 2.7 meter. Yan, pag ako tinanong mo okay na yan dyan, yung ganyang kataas. O isagan mo pa 3 meter, magmula doon sa loft bedroom, mga 4.5 o tataas pa yan meter. Pagdating dito sa walang loft bedroom, mga 2.6 to 3 meter, okay na yan. Okay? Kasi magkikisami ka pa dyan. So, depende pa rin sa iyo yan. Kung gusto mong mataas yung mga loft bedroom mo, okay lang yan. Tapos doon sa taas na hindi ka mauntog sa bubong mo, yan. So, ayan. Yan lang yung masasagot ko. So, idea lang to sa akin para magkaroon ka ng idea para kung ano bang taas ng loft bedroom yung gagawin mo. So, sinasabi ko na depende pa rin sa iyo yan. Kasi kung hindi ka naman pagawa ng plano niyan, so at least may idea ka. So, okay lang, hindi ka mauntog doon, okay lang yun. Yan. Pero kung matataas kayo, siyempre tataasan mo yun. Pero kung hindi naman ganun kataasan yung mga tao dyan, at gusto mong mababa yung bahay mo kahit may loft, walang problema yan. So, yan. Yan lang masasagot ko sa 4 na tanong guys. So, inanyahan ko yung mag-subscribe guys at magtanong, mag-comment kung sakaling mayroon kayong comment. So, libre din mag-like, paki-like na lang yung video natin. Sana nagustuhan nyo ito at nakatulong ito.